Sa loob ng 3 taon, naging mabuti ka sa akin. Ang diborsyo ay kasalanan ko sa'yo. Pwede kitang bayaran. Kahit ano, pwede. Bahay. Sasakyan. Sabihin mo lang. At saka. Ngayong gabi. Ako'y sa iyo. Hindi ba ito ang palaging gusto mo? Hindi mo alam. Ano ang gusto ko? Palem. Shinro Obing. Bakit ang bilis ni Guhang? Pumayag kang pumirma. Anong ibig niyang sabihin? Guhang. Ibinibigay ko sa iyo ang card na ito. May laman itong 5 milyon. Tipin mo na lang na ito ang kabayaran para sa 3 taon na ito. Kabayaran. Ang sakit ni Ruobing, mas malala pa kaysa sa inaasahan ko. Wala na akong magagawa. Ginamit ko ang dugo ng kilin bilang gamot. Ruobing. Gagalingin kita, pangako. Ang mga isinakripisyo ko. Hindi mo kayang tumbasan. Uy. Hindi ba ito? Ang pamalit ko, si Guhang. Ano? Nakikita mo akong bumalik. Handa ka na bang mag-empake at umalis? Guhang. Kung aalis ka na, huwag ka nang bumalik. Ruobing. Siya ang babae ko. Simula ngayon, ako ang nasa tabi niya, sapat na iyon. Kaya siguraduhin mong alagaan mo siya ng mabuti. Huwag mo siyang pabayaan hanggang sa ikamatay niya. Dapat sana may isa pang pagkakataon, patuluyang gumaling ang sakit mo. Malugod na tinatanggap ang pagbabalik ng binata. Ruobing. Pasensya na. Sa mga nagdaang taon, ikaw ay nagdusa. Pangako ko, babawi ako sa iyo. Mabuti na lang at bumalik ka. Sa mga nakaraang taon, hindi kita kailanman nakalimutan. Yunhai. Ako. Sandali lang, aalis muna ako. Shinro Obing. Kung hindi lang ako may utang sa labas, kailangan ng tulong mula sa pamilya Chin. Wala akong pakialam sa'yo. Ayaw ni Ruobing ng mapait na inumin. Lagyan mo ng kaunting asukal. Mahina ang katawan ni Ruobing. Hindi pa sapat ang epekto ng gamot ngayon. Bagamat kung dadagdagan ng isang patak ng dugo ng kilin, maaaring masira ang kanyang kalusugan. Pero karapat-dapat siya. Lumalamig na ang panahon. Magluto ka ng sabaw para kay Ruobing, para mainaitan ang katawan. Mas mabilis din siyang gagaling. Ruobing. Halika. Kailangan mo nang uminom ng gamot.
Bakit ang puso ko? Ang sakit-sakit nito. Pa. Nandito na ako. Nakpo. Sa wakas naisipan mong bumalik. Bakit hindi mo isinama ang babaeng iyon? Ang pangit na manugang. Kailangan mong makilala ang mga biyenan. Pasensya na. Tay. Hiwalay na kami. Wala na sa hinaharap. Taong umasa sa pamilya Chin, si Guhang. Mayroon lamang ang pamilya ng mga dakilang manggagamot. Ang batang pinuno ng pamilya Go. Go si Miao. Sige. Sige nga. Mabuti at nakabalik ka. Mabuti at nakabalik ka. Tao. Paliguan at bihisan ng batang Panginoon. Alisin ang malas. Ligayang pagdating sa bahay, Senyorito. Mang Zhang. Senyor. Maghanda ng isang press conference. Gusto kong ipaalam sa buong mundo na ang batang leader ng pamilya Go, Gu Simiao, ay bumalik na. Bakit siya nandito? 3 taon na ang nakalipas. Kung hindi lang siya umalis ng walang problem, magiging ganito ba na umiiyak ka araw-araw? At ngayon, lumala pa ang sakit mo. Si Yunhai noon ay napilitan lang. Hindi iyon kasalanan niya. Napilitan siya. Kaya siya pumunta sa ibang bansa para magsimula ng negosyo. Nakipag-divorce ako kay Guhang. Divorce. Napakabait sa'yo ni Guhang. Saan siya mas mahina kaysa sa lalaking ito? Paano mo nagawang makipag-divorce kay Guhang? Ang mahal ko ay si Kuya Yunhai. Si Guhang ay pamalit lang niya. Wala lang. Roobing. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Guhang, kung ayaw mo, hindi na ako magpapakumbaba. Ano? Nagdesisyon ako. Naligawan si Guhang. Obing, ayos ka lang ba? Tama. Pumunta ako dito para sabihin sa'yo, ang bihirang makitang henyo sa medisina ng pamilya Go, na nawala ng 3 taon, ang tagapagmana ng himalang manggagamot, si Gu Simiao, nakabalik na. Totoo. Kung makukumbinsi natin si Gu Simiao, ang dakilang manggagamot at umulong, ang sakit ko ay siguradong gagaling. Ang pamilya yan natin ay matagal ng tagapaglingkod ng pamilya Go. Sigurado ang balita. Sa loob ng ilang araw, magkakaroon ng press conference. Iaanunsyo ang pagbabalik ni Gu Simiao. Bukod pa rito, sa mismong lugar, pipili sila ng 100 tao para sa libreng medikal na serbisyo. Euro. Kailangan mo akong tulungan, Ruobing. Dahil sa kung ano, ang tagapagmana ng mahiwagang manggagamot, si Gu Xiao, ay bumalik. Ibibigay ko ang lahat ng mayroon ako para lang magamot ka. Kuya Yunhai. Ang bait mo talaga sa akin. Roobing. Ngayon ang press conference ng Go Group. Ang formal ng suot mo. Hindi ka ba natatakot na magselos si Ye Yunhai? Ang sakit ko, tanging ang batang master ng pamilya Go ang makakagamot, Kuya Yunhai. Siguradong maiintindihan niya ako. Syempre, kasalanan ko ito. Kung nakabalik ako ng mas maaga ng 2 taon, ang sakit mo, hindi sana lumala. Kung ang babaeng ito, makakakonekta sa pamilya Go, ang mga utang ko, hindi lang mababayaran lahat, kundi magiging matagumpay pa. Guhang. Guhang. Bakit si Guhang? Bakit siya nandito? Huwag sabihin. Siya ang batang tagapagmana ng pamilya Go. Paano nangyari iyon? Ang tagapagmana ng dakilang manggagamot, batang tagapagmana ng pamilya Go. Paano siya naging manugang ng pamilya Chin? Hula ko lang. Malamang siya ay nakarinig kung saan magpapahayag ang tagapagmana ng dakilang manggagamot. Inaasahan na darating si Roobing. Nag-arkayla ng ilang mamahaling sasakyan. Naghanap ng ilang extra sa eksena. Gusto lang niyang bumalik ang atensyon ni Roobing. Ama ang sinabi ni Yunhai. Guhang. Paano siya magiging ang batang tagapagmana ng pamilya Go? Anong klaseng tao siya?
Ako ang pinaka nakakaalam. Guhang, mas mabuti pang itigil mo na ang pag-asang iyan. Hindi na talaga tayo muling magkakasama. Ang mahal ko ay simulat sa pool. Si Kuya Yunhai. Tumabi ka. Bakit kailangan mong magkunwari? Oo, inaamin kong nagkamali ako sa'yo, pero tayo. Tapos na. Guhang. Sino ang nagpaalam sa'yo na pumunta dito? Lumayo ka. Huwag mong ipahiya si Roobing. Umalis ka. Guhang. Ano ka ba? Parang asong ligaw na walang tahanan. Oo. Kuya Yunhai. Miss Yan. Ito ba ang handog? Ang pamilya yan bilang welcome ceremony para sa akin. Kuya Yunhai. Miss Yan. Ito ba ang handog ng pamilya yan bilang welcome ceremony para sa akin? Guhang. Ikaw, paano mo nagawa na saktan ako? Guhang. Alam mo ba kung anong lugar ito? Anong lugar ito? Naglalakas loob kang manggulo dito. Baliw ka ba? Miss Yan. Pinadala ka ba ng pamilya yan para lang maging dekora sayon kung hindi mo kayang maging assistant? Hindi ko alintana na palitan ka. Inayos ng pamilya ang pagiging assistant ko ni Mr. Go ay lubos na sikreto. Paano nalaman ni Guhang? Euro. Si Guhang, nagawa pa niya akong saktan. Ano ba siya? Nung karapatan niya dito, Ruobing. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya palalampasin. Huwag kang magpadalos-dalos. Ngayon, ang batang Panginoon ng pamilyang Go ay bumalik. Kung magagalit ang pamilyang Go, tapos na ako. Pero, mamaya, pwede ko siyang ilantad sa harap ng lahat. Isa lang siyang manugang ng pamilyang Chin. Palayasin muna natin siya. Tara. Ikaw ba si Guhang? Ikaw si Guhang, hindi ba? Yung nagpakasal sa nag-iisang anak ng pamilya Chin, ginawa siyang alipin. Sa loob ng 3 taon si Guhang ay patay na. Kilala siya ni Miss Yan. Sa bawat ngiti at hikbi, paano siya magiging si Guhang? Mukhang masyado akong nag-isip. Ako ang naging pabigla-bigla, Ginoong Go. Ayusin ng maayos ang schedule para sa araw na ito. Ayokong magkaroon ng anumang aberya. Opo. Huwag mo nang hanapin. Si Guhang, walang silbi iyon. Siguradong alam na niya na may nagawa siyang mali. Ayun. Hindi niya alam kung saan siya nagtatago, nanginginig sa takot, HMM. Mga panauhin. Ngayon ay ang araw ng tagapagmana ng dakilang manggagamot, ang batang pinuno ng pamilya Go, si Gu Simiao. Press conference sa pagbabalik. Naipagdiwang ang pagbabalik ni Ginoong Go. Ngayon, magpapalabunutan si Ginoong Go sa lugar ng 100 tao para sa libreng gamutan. Ang batang pinuno ng pamilyang Go ay tagapagmana ng isang dakilang manggagamot at bihasa sa medisina. Wala pang sakit na hindi kayang gamutin ni Gu Xiao. Narinig ko na ang dugo ni Gu Xiao ay may taglay na dugo ng kilin. Isang patak lang nito ay kayang magpagaling ng lahat ng sakit. Sana ako ang makakuha ng unang lot. Unang lot. Chin Ruobing ng pamilya Chin. Ako iyon. Unang hula, pamilya Chin. Ako ito. Obing, ikaw ang nauna na makipagkita kay Ginoong Go ng mag-isa. Basta't makakonekta ka kay Ginoong Go, hindi lang gagaling ang sakit mo. Pwede pa tayong umasenso. Bilisin mo. Maghanda ka na agad. Sikapin mo, mag-iwan ng magandang impresyon kay Ginoong Go. Si Guhang, ang inutil na iyon. Sinabi pa niyang huwag kang pabayaan hanggang mamatay. Basta't makuha natin si Ginoong Go. Tingnan natin kung hindi natin siya mapahiya ng husto. Kahit gaano pa kawalang silbi si Guhang, mas mabuti pa rin siya kaysa sa isang lalaking walang kwenta tulad mo. Ikaw. Roobing. Ang pamilya Go ay 100 taong angkan ng mga bihasang manggagamot. Napakahalaga ng pagkakataong ito. Mamaya, siguraduhin mong maingat ka sa iyong pananalita. Huwag mong galitin si Ginoong Go. Huwag kang mag-alala.
Nakilala ko na si Ginoong Go. Umalis ka na. Ginoong Go, anong ibig mong sabihin? Hindi ko magagamot ang sakit mo. Ginoong Go, nagbibiro ka naman. Ikaw ang tagapagmana ng dakilang manggagamot. Ang sakit ko nitong mga taon. Hindi ko pina-check up. Unti-unti na lang itong gumaling ng kusa. Lalo na't ikaw ay bihasa sa medisina. Paano mo naman hindi magagamot ito? Hindi ako nagpagamot. Bakit narinig kong may dati kang asawa? Inalagaan ka raw niya ng 3 taon. Buhang. Isang tao na walang alam sa pharmacology. Ang ginamit lang niya ay mga alternatibong lunas. Kahit gaano pa siya kaingat mag-alaga, wala rin naman itong silbi. Paano siya may kukumpara sa inyo, Gu Xiao? 3 taon ng pagsisikap. Sa paningin mo, wala lang palang halaga. Nakakatawa talaga. Umalis ka na. Sinabi ko na, hindi ko kayang gamutin ang sakit mo, Gu Xiao. Umalis ka. Sabi nila libre ang paggamot, pero ang pamilya Go ay hindi kawang gawa. Walang libreng tanghalian sa mundo. Kaunting ari-arian ng pamilya Chin. Hindi ito pinapansin ng pamilya Go. Ganito siya. Baka gusto niyang kung maaari mo akong pagalingin. Handa akong maging iyo. Narinig ko si Miss Chin ay may kasintahang kababata na nasa labas. Hindi ka ba natatakot na malaman niya? Ang mga babae ay likas na humahanga sa malakas, bilang si Ginoong Go. Kahit na malaman niya, wala rin siyang sasabihin. Bukod pa rito, ginagawa ko lang ito para magpagaling at mailigtas ang buhay. Maiintindihan niya ako. Buhang. Bakit ikaw? Ang lakas ng loob mo. Gawa mo pang samantalahin ang pagkakataon habang wala si Ginoong Go. Ako si Gu Simiao. Tungkol kay Guhang. Patay na siya. Simula noong araw na pinili kong umalis, ang pagkakakilanlan ni Guhang ay wala na. 3 taon na tayong magkasama. Hindi na ba kita makikilala? Miss Chin, kilala mo ba ng mabuti ang dati mong asawa? Siyempre, kilala ko. Ano ang paborito niyang kainin? Ikaw naman ang gusto niya. 3 taon ng kasal. Parang, hindi ko pa tinatanong si Guhang kung ano ang gusto niyang kainin. Guhang, huwag ka nang magkunwari. Sinasabi ko sa'yo, umalis ka na. Kung hindi, dating ni Gu Xiao mamaya, may mangyayari sa'yo. Sekretarya yan. Ihatid ang bisita. Roobing. Talaga bang siya si Gu Xiao? Anong biro mo? 3 taon na siyang aso ko. Siya ba si Gu Xiao? Hindi ko ba malalaman? Si Ginoo Go ay kamukha lang talaga ni Guhang. Huwag kang magulo. Akala ko pa naman magkaibigan tayo, pero nakipagsabuatan ka sa iba. Para lokohin ako. Ano? Huwag ka nang magkunwari, siya si Guhang. Gusto mo siya. Kaya nakipagsabuatan ka sa kanya, para sabay ninyo akong hiyain. Tama ba? Yan Euro. Gusto ako. Gu Xiao, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Ako. Robin. Lumayas ka, huwag mo akong hawakan. Ang gusto ko lang ay si Yunhai. Katulad mong walang silbi. Wala kang karapatang hawakan ako. Robin, wala si Guhang. Hindi mo ba alam kung ano ang mangyayari ngayon? Sobra ka na. Talagang mabuti si Guhang sa iyo. Roobing. Roobing. Hindi mo ba pwedeng tingnan ang mga tao sa paligid mo? Roobing, talagang mabait si Guhang sa'yo. Akala ko walang tao sa paligid ko na ganito ang pagprotekta sa akin. Siguro dapat ko ring bigyang pansin ang mga tao sa paligid ko. Roobing, totoo bang siya si Gu Xiao? Simula nang makasama mo si Guhang, simula nang maghiwalay kami, hindi ko na siya nakita. Yan Euro. Huwag ka nang magkunwari. Pinaalalahanan kita, ikaw ang sekretarya ni Ginoong Go. Tinutulungan mo ang walang kwentang to na magpanggap bilang si Ginoong Go. Kapag nalaman yan ng pamilya Go, ang buong pamilya nyo, ang mga yan, ay hindi makakaligtas sa gulong ito. Sa tingin mo ba, ako ang ganong klaseng tao? Paano ko magagawang gamitin ang kinabukasan ng pamilya yan para lokohin ka? Sige, Euro. Kung hindi ka naniniwala, papakita ko sa iyo ang patunay.